Sa kasaysayan ng World War II, maraming bayani ang nakilala dahil sa tapang. Pero may iilan na naging alamat hindi dahil sa disiplina, kundi dahil sa pagiging suwail. Isa sa kanila ang grupo na tinawag na Filthy 13. Isa silang demolition unit ng United States Army na kilala hindi lang sa delikadong missions, kundi pati sa kanilang magulong reputasyon. Madalas silang hindi sumusunod sa protocol, bihirang mag-ahit at laging taliwas sa inaasahan ng military. Pero kapag combat na ang usapan, sila rin ang madalas unang ipinapadala. Sa gitna ng grupong ito ay si James Elbert McNeice o Jake McNeice. Ipinanganak siya noong 1919 at lumaki sa hirap noong panahon ng Great Depression sa Oklahoma. Bago pa siya sumabak sa gera, nagtrabaho siya sa construction at kalaunan sa arsenal, kung saan natutunan niya ang paggamit ng explosives, isang skill na magiging mahalaga sa military service niya. Nang sumali siya sa Airborne Forces ng Amerika, mabilis siyang nakilala bilang matapang pero mahirap kontrolin. Napunta siya sa demolition section ng 506 Parachute Infantry Regiment, 101st Airborne. Dito nabuo ang Filthy 13. Isa sa pinakakilalang sandali nila ay bago ang D-Day noong June 6, 1944. May mga litrato silang may war paint sa muka at mohawk haircut habang naghahanda tumalon papuntang France. Para silang rebel gang kaysa military unit, pero ilang oras lang matapos kunan ng litrato, nasa gitna na sila ng isa sa pinakamapanganib na operasyon ng digmaan. Trabaho nilang lumapag sa likod ng German lines at sirain ang mga tulay at strategic crossings para maputol ang galaw ng kalaban. Maraming paratrooper ang napahiwalay o hindi nakarating sa tamang landing zone, pero ipinagpatuloy pa rin nila ang misyon. Hindi naging perpektong sundalo si McNeice. Madalas siyang mapagalitan at magkaroon ng problema sa chain of command. Pero ayon sa military historians, nakumpleto niya ang 4 na combat jumps, isang bihirang nagawa noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, naging bahagi ng military legend ang Filthy 13. Madalas silang binabanggit bilang isa sa mga naging inspirasyon ng The Dirty Dozen, kahit hindi direktang adaptation ang pelikula. Hanggang ngayon nananatiling kakaiba ang kwento nila. Hindi dahil sila ang pinakadisiplinado, hindi dahil sila ang ideal na sundalo, kundi dahil sa gitna ng kaguluhan ng digmaan, sila ang mga lalaking halos hindi makontrol. Pero kapag nagsimula na ang laban, sila rin ang pinakamahirap pigilan. Bago tayo magsimula, paki-like at subscribe naman ng video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Salamat po. At ngayon, simulan na natin. Bago pa siya maging kilalang pangalan sa kasaysayan ng World War II, si James Elbert McNeice ay isa lang ordinaryong binata mula Oklahoma. Pero halatang hindi ordinaryo ang ugali. Habang maraming kabataang Amerikano ang agad nag-enlist ng sumiklab ang digmaan, hindi agad sumali si Jake. Noong panahong iyon, nagtatrabaho siya bilang fireman, kaya hindi siya agad na draft. Pero hindi rin siya nanatiling malayo sa gulo ng matagal. Ayon sa mga kwento tungkol sa kanya, nagsimula ang military journey niya matapos siyang masangkot sa bar fight. Para makaiwas sa kaso at posibleng pagkakakulong, pinili niyang sumali sa military noong 1942. Pagpasok niya sa training camp, agad siyang napansin. Hindi lang dahil mahusay siya, kundi dahil sobrang hirap din niyang kontrolin. Magaling siya sa training, mabilis matuto, walang takot sa mahihirap na assignment. Lalo na pagdating sa demolition at explosives, malaking advantage ang experience niya mula sa dati niyang trabaho. Pero kasabay ng husay niya ay ang pagiging pasaway. Madalas siyang mapunta sa gulo, makipagtalo sa mga superior at minsan ay nauuwi pa sa suntukan. Sa isang kwento mula sa training days niya, muntik pa siyang makipag-away sa mess sergeant dahil lang sa simpleng pagtatalo sa pagkain. At ilang araw matapos iyon, hinanap pa raw niya ang lalaki para ipagpatuloy ang away. Dahil dito, pabalik-balik siya sa stockade o military jail. Pero kahit ganoon, hindi siya basta maalis. Dahil sa bawat problema na dala niya, lagi rin niyang pinapatunayan na isa siya sa pinaka-epektibong sundalo sa unit. At yun ang dahilan kung bakit kahit maraming opisyal ang hindi siya gusto, marami rin ang umaasa sa kanya kapag oras na ng totoong laban. Sa kabila ng pagiging pasaway, may isang bagay na kakaiba kay James Elbert McNeice. Kapag binigyan siya ng direktang utos, minsan sinusunod niya talaga ito. Matapos sabihang huwag nang lumiban sa retreat formation, hindi na nga siya muling nawala roon. Pero hindi ibig sabihin noon ay tumino na siya. Habang tumatagal sa training camp, mas dumami pa ang mga lalaking naaakit sa kanyang ugali. Pare-pareho silang matitigas ang ulo, hindi mahilig sa military polish, at mas komportable sa gulo kaysa sa pagiging presentable. Dahil madalas nilang tipirin ang tubig para sa inumin at pagluluto kaysa sa paliligo, ilang araw silang hindi naliligo.
Doon nagsimulang mabuo ang maliit nilang grupo na kalaunan ay tinawag na Dirty Five. Noong una, biro lang ang pangalan, pangaasar. Pero kalaunan, naging bahagi na iyon ng kanilang identity. Mas lalo silang nakilala dahil sa buhay nila sa labas ng base. Madalas mag-inuman, madalas masangkot sa rambulan at bihirang umatras kapag may gulo. Sa isang insidente, nasangkot si McNeese at ang mga kasama niya sa away laban sa dalawang military police officers. Ayon sa mga kwento tungkol sa kanya, nauwi ito sa matinding bakbakan at muli siyang nakulong sa stockade. Dahil dito siya lang sa grupo ang hindi agad na promote. Pero kahit paulit-ulit siyang napaparusahan, hindi mababago ang tingin ng military sa isang bagay. Sobrang valuable niya sa field. Kalaunan, napunta siya sa 506 Parachute Infantry Regiment ng 101st Airborne Division. Dito tuluyang nahubog ang grupong magiging alamat sa World War II, ang Filthy 13. Hindi sila kilala dahil malinis ang record nila. Kilala sila dahil handa silang tumalon mula sa eroplano sa gitna ng putukan, lumapag sa likod ng enemy lines, at gawin ang mga misyon na halos walang gustong tumanggap. At para kay Jake McNeese, doon talaga siya nababagay. Pagdating nila sa Great Britain noong September 15, 1943, nagsimula ang seryosong paghahanda ng 506 Parachute Infantry Regiment ng 101st Airborne Division para sa malalaking operasyon sa Europa. Dito na tuluyang nabuo ang imahe ng Filthy 13. Isang grupo ng mga sundalong kilala hindi lang sa tapang, kundi sa pagiging halos hindi maayos sa paningin ng military hierarchy. Habang matindi ang physical training sa Southern England, may sarili namang mundo sina James Elbert McNeese at ang kanyang grupo. Sa halip na magpahinga sa gabi, madalas silang umiinom hanggang sa umaga. Kaya umaabot pa minsan sa training na lasing o kulang sa tulog. Hindi rin sila kilala sa disiplina. Minsan hindi sila sumusunod sa salute at paulit-ulit silang napapadala sa stockade dahil sa insubordinasyon at gulo sa loob at labas ng base. Pero kahit ganoon hindi sila basta tinatanggal sa unit. Alam ng mga opisyal na mahirap silang palitan dahil epektibo sila sa field, lalo na sa demolition at airborne operations. Dahil sa itsura nila, madalas marumi, hindi nakaahit at laging may bakas ng alikabok at pulbura. Unti-unti silang nakilala bilang Filthy 13. At kahit ang pangalan ay parang pangaasar lang, naging simbolo ito ng kanilang reputasyon. Magulo, matigas ang ulo, pero delikado sa laban. Habang papalapit ang D-Day invasion, mas tumindi ang paghahanda. Si McNeese ay itinalaga bilang leader ng demolition group na may misyon na tumalon sa likod ng German lines, sirain ang tulay at putulin ang supply routes ng kalaban bago pa man makapag-reinforce ang mga Nazi forces. Bago sumabak sa misyon, naganap ang isa sa mga pinaka-iconic na sandali ng kanilang kwento. Nagahit si McNeese ng mohawk hairstyle at pinintahan ang kanyang muka kasama ang kanyang mga tauhan gamit ang camouflage paint. Para sa mga kasama niya, kakaiba ito at hindi normal sa isang sundalo. Pero nang tanungin siya, sinabi niyang bahagi ito ng kanyang pinagmulan bilang isang Choctaw Indian at tradisyon ng mga mandirigma. Kalaunan may isa pang bersyon ng kanyang paliwanag na mas praktikal kaysa romantiko. Ayon sa kanya, ginawa niya rin ito dahil sa matinding problema ng kuto sa training areas. Kaya gusto niyang panatilihing minimal ang buhok. Ano man ang totoong dahilan, ang imahe nila, mga sundalong may war paint at mohawk naghahanda para sa isang halos suicidal na misyon, ay naging isa sa mga pinakakilalang simbolo ng American Airborne Forces. At ilang sandali lang matapos ang mga larawang yon, sumabak sila sa isa sa pinakamahalagang yugto ng digmaan sa Europa. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang eroplano ang dahan-dahang lumilipad papuntang Normandy. Nasa loob nito si James Elbert McNeese kasama ang natitirang miyembro ng Filthy 13 habang papalapit sila sa isa sa pinakamapanganib na yugto ng World War II. Pero alam nila, hindi ito tahimik na misyon. Isa lamang itong sandaling katahimikan bago ang matinding bagyo. Habang papalapit sila sa drop zone, naging malinaw ang sitwasyon. Sila ang isa sa mga huling units na dumarating sa Normandy at ang buong langit ay puno na ng kaguluhan. Anti-aircraft fire sa lahat ng direksyon. Mga eroplanong nawawala ng altitude, putok at apoy sa dilim. Ganap na chaos sa himpapawid. Kahit ganito ang sitwasyon, pinapalakas ni McNeese ang loob ng kanyang mga kasama. Sinasabihan silang maghanda at huwag mag-atubiling tumalon kapag oras na. Kahit malinaw na delikado ang lahat. Sa gitna ng tensyon, tinamaan ng shrapnel ang kanilang eroplano. Halos si McNeese mismo ang tamaan, ilang pulgada na lang ang pagitan. Mas malala pa, tinamaan din ang reserve parachute ng isa sa kanyang mga tauhan.
Sa kabutihang palad, nakapag-jump pa rin sila bago tuluyang sumabog ang aircraft. Pero hindi lahat ay nakarating ng ligtas sa lupa. May mga nawawala agad pagkatapos ng landing at may iba na napatay agad paglapag pa lang sa ground. Mukhang gumuho agad ang misyon. Pero para kay McNeese, hindi ito bago. Sanay siya sa ganitong sitwasyon. Magkakahiwalay, walang command at nasa gitna ng enemy territory. Sa loob ng kaguluhan, gumalaw siya na parang natural. Naghahanap ng mga naiwang sundalo at unti-unting nakabuo ng maliit na grupo mula sa iba pang dispersed units. Kasama nila ang ilang stray paratroopers, itinuloy nila ang misyon. Hanapin at sirain ang mga strategic bridges at infrastructure na mahalaga sa German forces. Sa kanilang paggalaw sa dilim, may ilang tulay at installations na sinira nila upang pabagalin ang galaw ng kalaban. Ngunit ang pinakamahalagang target, isang tulay na kailangan nilang i-secure, ay naging sentro ng kanilang huling paninindigan. Doon nila ito pinaglaban gamit ang lahat ng natitira nilang lakas para pigilan ang pag-abante ng kalaban. Sa kabila ng kanilang effort, nagkaroon ng kalituhan sa command sa itaas. Akala ng mga nasa higher headquarters, patay na ang unit at hindi na nakarating sa objective. Dahil dito inutos ang aerial bombing sa area. Sa kabutihang palad, nakapwesto ang grupo ni McNeese sa mas ligtas na bahagi ng lugar kaya nakaligtas sila sa sariling pambobomba ng kanilang panig. Habang nangyayari ito, hindi lang si McNeese ang nakaligtas sa Filthy 13. Sa ibang bahagi ng battlefield, isa pang miyembro ng grupo ang nakaligtas din sa drop at nag-iisa ring gumagalaw sa likod ng enemy lines, si Jack Woomer. Habang nagpapatuloy ang Operation Overlord, pareho silang nasa iisang sitwasyon. Hiwalay, walang kasiguraduhan, at pilit na naghahanap ng kaalyado sa gitna ng digmaan. Matapos ang mga unang laban sa Normandy, hindi na bago kay James Elbert McNeese ang mabuhay sa gitna ng kaguluhan. Ilang beses siyang nakaligtas sa mga operasyon at ayon sa mga ulat ng mga military historian, nakapagligtas pa rin siya ng ibang sundalo sa gitna ng labanan. Malaki rin ang naging papel ng kanyang airborne at commando training sa kanyang survival, lalo na sa mga sunod-sunod na operasyon sa Europa. Kasama siya sa mga major campaigns gaya ng Operation Market Garden at sa Battle of the Bulge, kung saan paulit-ulit siyang nakakalabas ng buhay mula sa mga sitwasyong halos imposible. Sa paglipas ng panahon, napalitan ang leadership ng Filthy 13 at ang mga natitirang operasyon ay ipinagpatuloy ng iba pang kasama nila. Isa sa mga surviving members na naging bahagi rin ng Elite Airborne Operations ay si Jack Woomer na nagpatuloy sa pakikipaglaban sa likod ng enemy lines. Isa sa mga pinakaambisyosong yugto ng kanilang serbisyo ay ang Operation Market Garden ng 1944. Isa ito sa pinakamalalaking airborne operations ng Allied Forces noong World War II, kung saan layunin nilang kunin ng mga tulay at strategic routes sa Nazi-occupied Netherlands para buksan ng daan papasok sa Germany. Sa operasyon na ito, ginampanan ng airborne units ng United States at British Forces ang critical na papel ng paglusob sa likod ng kalaban. Kasama rito ang 506th Parachute Infantry Regiment ng 101st Airborne Division, kung saan bahagi ang mga dating miyembro ng Filthy 13. Sa kabila ng komplikadong plano at mabigat na resistance mula sa German forces, nakapag-ambag ang kanilang unit sa pag-secure ng ilang tulay, waterways at key positions. Sa ilang lugar, nakatulong pa sila sa mabilis na pagkuha ng Eindhoven na naging mahalagang breakthrough para sa Allied advance. Ayon sa mga military accounts, ang ilang bahagi ng operasyon na nakatakdang gawin sa loob ng 6 na araw ay natapos sa loob lamang ng 36 hours. Isang indikasyon ng bilis at intensity ng kanilang operasyon sa ground. Gayunpaman, kahit matagumpay ang ilang bahagi, itinuturing pa rin ng maraming historian na naging mahirap at magastos ang kabuuang resulta ng Market Garden para sa Allies. Ipinapakita nito kung gaano ka-risky ang airborne warfare sa likod ng enemy lines. Sa kabila ng kanilang magulong reputasyon, paulit-ulit na pinatunayan ng Filthy 13 na epektibo sila sa field. Dahil dito, sa ilang pagkakataon, sila pa mismo ang inatasang magbantay ng mahahalagang tulay at strategic points matapos ang clearing operations. Habang tumatagal, mas lumilinaw ang isang bagay. Kahit sila ay hindi perpektong sundalo sa mata ng military system, itinuturing silang isa sa mga pinaka-epektibong assault teams sa ground operations. At dito nagsimula ang isa pang kakaibang bahagi ng kanilang kwento, ang mga alok at espesyal na assignment na ibinibigay sa mga lalaking matagal nang itinuturing na problematic pero hindi kayang palitan sa labanan. Noong December 1944, sa gitna ng patuloy na operasyon sa Europa sa ilalim ng World War II, nakarating sa punto ang mga superior ni James Elbert McNeese na tila kailangan na siyang ilayo sa mas maraming gulo.
Ang naging solusyon nila ay hindi simpleng reassignment, kundi ang pag-alok sa kanya ng Pathfinder Service ng United States Army. Sa papel mukhang advancement ito, pero sa realidad, isa ito sa pinakamapanganib na tungkulin sa airborne operations. Ang Pathfinders ang mga unang ibinababa sa enemy territory. Sila ang nagmamarka ng landing zones para sa susunod na wave ng paratroopers at supply drops. Kapag nagkamali sila, buong operasyon ang pwedeng mabigo. Dahil dito, kilala ito bilang isa sa mga pinakadelikadong assignment sa airborne forces. Mga misyon na kadalasang nauuna sa mismong pangunahing invasion force. Sa gitna ng dilim at enemy fire, ang bawat team ay binubuo ng maliit na grupo ng sundalo at mataas ang casualty risk dahil sila ang unang tatama sa lupa. Madalas walang backup at direktang exposed sa kalaban. Sa ganitong kondisyon, malinaw sa iba na parang paraan na rin ito para mailayo si McNeese, isang lalaki na kilala sa disiplina na laging nasusubok. Pero imbes na umatras, tinanggap niya ang hamon at nang makita ng kanyang mga tauhan na naghahanda siyang sumama sa Pathfinder training, hindi sila nagdalawang isip. Isa-isa rin silang nag-volunteer, ayaw iwan ang kanilang leader sa ganitong klase ng misyon. Dinala sila sa 9th Troop Carrier Command Pathfinders Training Base sa Chalgrove, England. Doon mabilis na napansin ng mga opisyal ang presensya ni McNeese. Ayon sa mga accounts, dahil sa kanyang combat experience mula sa Normandy at iba pang operations, agad siyang binigyan ng leadership role bilang acting first sergeant. May tiwala ang command na kaya niyang ihanda ang mga tauhan para sa mga susunod na airborne missions. Pero kahit sa ganitong bagong assignment, hindi pa rin tapos ang mga hamon na naghihintay sa kanila. Dahil ang susunod na operasyon na ibibigay sa kanila ay hindi ordinaryong misyon. Isa itong bigla ang deployment na magdadala sa kanila sa isa sa pinakamatinding labanan sa huling yugto ng digmaan, ang paglusob sa Bastogne. Minsan, kung iisipin kung bakit tinanggap ni James Elbert McNeese ang isang misyon na halos katumbas ng pagpapakamatay, madaling isipin na wala na siyang pakialam sa buhay. Pero ayon sa mga accounts ng mga military historians, kabaligtaran ng totoo. Isa siyang matalinong tao at gaya ng maraming desisyon niya sa serbisyo ng World War II, may sariling kalkulasyon siya. Sa isip niya, maaaring matatapos na ang digmaan bago pa man matapos ang kanyang Pathfinder training sa United States Army. Ibig sabihin kung tama ang hula niya, maiiwasan niya ang isa pang combat jump. Pero hindi ganito ang naging takbo ng lahat. Noong December 23, 1944, dumating si Lieutenant Shrable Williams at inutusan si McNeese na ihanda ang kanyang team para sa isang combat jump sa parehong araw. Biglaan ng lahat. Sa halip na last training phase, naging isa na naman itong real combat deployment. Ang dahilan ng operasyon, ang 101st Airborne Division ay naiulat na na-cut off sa Bastogne sa gitna ng Battle of the Bulge. Kulang sila sa pagkain, gamot at ammunition. At kailangang masupply agad sa gitna ng matinding paglusob ng German forces. Sa puntong ito, malinaw kung bakit patuloy na binibigyan si McNeese ng leadership role kahit nakilala siya sa pagiging magulo. Dagdag pa rito, naipakita rin niya ang leadership skills niya nang makabuo siya ng functional Pathfinder team sa loob lamang ng 10 araw matapos dumating sa Chalgrove Training Base sa England. Kaya kahit hindi perpekto ang ugali niya, malinaw sa command, kaya niyang mag-deliver sa critical na sitwasyon. Bago ang take-off, ipinakita ng flight commander ang mapa at direksyon ng misyon. Simple pero mabigat ang sinabi. Nasa gitna ng pagkubkob ang kanilang dibisyon at kailangan nilang makarating at magbukas ng daan para sa supply drop. Walang dramatic na paliwanag, walang garantiyang babalik sila. Isang diretsong mensahe lang. Papunta sila sa lugar kung saan halos napapalibutan na ang kanilang mga kasamahan. Sa gitna ng operasyong Bastogne, ang sitwasyon ay lalong lumala. Ayon sa mga ulat ng command ng United States Army, wala nang malinaw na balita mula sa mga units sa loob ng halos 2 araw. Hindi alam kung buhay pa o completely cut off na sila. Ang direksyon ng misyon ay malinaw. Isang resupply operation para sa mga tropa na naipit sa labanan sa Battle of the Bulge. Nasa bingit na ng collapse ang buong defensive position. Kahit ganoon, pinili pa rin ng command na magpadala ng Pathfinders para buksan ang daan ng supply drops at tulungan ang mga nakapaligid na sundalo. Ngunit para kina James Elbert McNeese at sa kanyang team, hindi ito simpleng mission briefing lang. Isa itong pagtalon sa gitna ng halos walang kasiguraduhang survival. 2 Pathfinder teams ang inorganisa. Bawat isa ay binubuo ng 10 tao. Ang logic ng command ay simple. Kung mabigo ang isa, may tsansa pa ang isa na maipagpatuloy ang operasyon. Sa kabuuan, 20 lalaki ang ipinadala sa isang lugar kung saan tinatayang napakataas ng casualty rate. At ayon sa mga military estimates noong panahon, posibleng isa sa bawat 5 sundalo lang ang makakaligtas sa ganitong klase ng drop.
Walang aerial photos, walang updated intelligence sa enemy positions at halos walang radio contact habang nasa ere at habang lumalapag. Sa kabila nito, maingat na pinangunahan ni McNeese ang pag-navigate ng kanyang mga tauhan sa dilim at kaguluhan ng battlefield. Sa kabutihang palad, ang resulta ng operasyon ay mas matagumpay kaysa inaasahan. Sa 20 sundalo, 19 ang nakaligtas. Isa lamang ang nawala, malayo sa inaasahang malaking casualty rate para sa ganitong klase ng misyon. Dahil sa kanilang pagpasok at koordinasyon, na-enable ang massive resupply operation ng Allied Forces, kung saan mahigit 600 aircraft loads ng ammunition, pagkain, gasolina at medical supplies ang na-drop sa Bastogne area. Isa itong critical na turning point para sa mga naipit na sundalo sa loob ng encirclement. Pagkatapos ng digmaan, nagpatuloy pa rin ang serbisyo ni McNeese bilang observer sa 17th Airborne Division sa Operation Varsity, isa sa huling malalaking airborne operations sa Europa. Ayon sa mga tala, nakatanggap din siya ng French Legion of Honor na Chevalier class bilang pagkilala sa kanyang serbisyo. Pumanaw si James Elbert McNeese noong January 21, 2013 sa edad na 93. Kasama rin sa kasaysayan ng buong grupo ng Filthy 13, isang halo ng mga orihinal na miyembro at iba pang sumali sa iba't ibang operasyon sa ilalim ng Airborne Forces. Kabilang dito sina Jack Agnew, George Baran, Roland Frenchy, Robert C. Burke, Charles Darnell, John Dewey, James Green, John Hale, Louis Lip, Thomas Lonan, Max Maffei, Miguel Marquez, Frank Melvin, John Moore, Joseph Malowitz, Frank Palas, Herb Pierce, Charles Plow, George Rica, Andrew Rasmussen, Brinley Stroop, Clarence Ware, Tom Young, William Code at Jack Hawkeye Werner. Sa paglipas ng panahon, naging bahagi sila ng popular culture, kabilang ang mga pelikulang maluwag na hango sa kanilang mga kwento. Bagamat madalas na hindi eksakto ang pagkakalarawan sa tunay nilang karanasan, pero sa likod ng lahat ng dramatization, nananatiling simple ang katotohanan. Isang grupo ng mga sundalong magulo sa disiplina, pero paulit-ulit na napatunayan na epektibo sa pinakamahirap na misyon ng digmaan.